Sabi ko, kahit na per night, bigyan ako ng 1,000, hindi ko kakayanin. Talaga hindi mo kakayanin. Kasi, sobrang lakas. Sa isang mahabang kalsada sa Angat, Bulacan, nakatago sa likod ng isang malaking gate ang isang retreat house na matagal nang abandonado. Hindi ito masyado napapansin dahil mukhang family compound lamang ito kung titignan sa labas. Pero ang nasabing retreat house ay tumigil na sa pag-operate ng 18 taon na ang nakalipas. Kakaiba sa nakasanayan natin na malalaking retreat house dahil ang lugar na ito makitid ang pasukan at pahaba ang lote. Bagamat wala kaming nakitang mga lumang litrato sa online tungkol sa lugar, sinasabing madalas itong puntahan ng mga estudyante, religious group at iba't iba pang organisasyon para mag-retreat, seminar at recollection. Naging pansamantalang apartment din ito sa mga nagtatrabaho malapit sa lugar. Maraming kwento rito. May nakita rin ako dyan bata. Nasa taas ba kayo? Pwede mo bang patunugin yung REM pad dun sa hallway? Habang may araw pa, ay sinimulan na namin ang aming paglalakbay. Nakarating kami sa lugar ng hapon. Okay, so guys, nandito kami sa North Sagaray. Nakausap ko na yung caretaker. Sobrang babait nila. Pagpasok mo dun sa gate, malayo pa siya. Hindi mo maririnig yung mga sasakyan. At sa aming pagdating, nakausap namin si Tatang na caretaker nito. Ayon sa kanila, hindi na ito naaalagaan at na-maintain financially ng may-ari na nasa Manila dahil matanda na ito at isa lamang ang anak na hindi na din madalas nagpupunta sa lugar. Kailan lang po to na hindi na naging retreat house? Yung naging... 2008, nagbakasyon ako rito, 2008. Hindi na siya nag-ooperate. Ginawa niyong apartment po? Pa. Sila naman na may gusto. O sige, gawa natin ng paraan. Opo. Kasi Para kwarto-kwarto magamit. dyan dyan, ang dami CR, wala namang problema, pati tubig. Opo. Hanggang sa ngayon, ang pinagtataka ko, lahat nung nakikitulog sa akin, hindi pinatutulog, sinasakal. Tatlo silang nakitulog sa akin na puro lalaki na hindi sila makatang. O bakit? Hindi ako makatulog, may sumasakal sa akin. Ilan na yung tatlo? Pare-parehas po ng sinasabi. Hindi, nung araw na bago-bago ko rito, sabi ko, kahit na per night, bigyan ako ng 1,000, hindi ko kakayanin. Talaga hindi mo kakayanin. Kasi, sobrang lakas. Basta't may kakaiba kang mararamdaman. Parang may kasama ka. Oo. Sabi ko nga sa'yo, iiwan nila ako rito. Opo. Mag-isa lalakad sila. Opo. Kasi obligadong magbantay ako, gawa ako caretaker. Hindi ako tumatagal dito, nasa labas ako, nakantay sila. Naabot ako ng gabi sa labas. Totoo yun. Halimbawa, mando ka sa may ilog. Opo. Pagka tumingin ka rito, ibang magiging pakaramdam ng katawan mo habang tinitignan. Kaya na, may na-experience kayo dito? Marami akong naano dito dati. Marami akong na-experience dito dati. Yung dating rocking chair na parang umaalog na walang tao. Ay, may mas luma pa dyan na Oo, rocking mayroon chair. pa pong mas luma dyan. Mga 2:00 ng madaling araw. Ganitong oras, 6:00, may parang babaeng bumaba na naka, siya, all white na mahaba ang buhok. Kusa lang siyang nawala. Gawa nang nasanay na rin kami, kaysa naman, Dito na lang, libre pa. oo, libre naman kami lahat. Dito na kami nagpagabi at kumain kasama ang caretaker. Hinintay lang namin na tumahimik ang paligid bago mag-explore. Okay, so gabi na. Mag-start na kami bumaba.
dun sa pinaka main area ng lugar na to. Kasi guys, dito sa likod ko, dito natutulog yung caretaker at yung family niya. So taas at baba, at dito kami nagka-camp. Dito rin kami kumain kanina at tumambay. Ayan. Ayan, diyan kami tumambay kanina. Pero ang pinaka-highlight ng lugar is yung baba dito. Sobrang lawak na daw dyan sa baba. Dalawa lang ulit kami papasok ni Maris. Tingnan namin kung ano yung mga meron pa dyan at natira sa ilalim. Sabi nila may pool daw dyan, may mga kwarto din daw dyan. Pagbaba namin ng kaunti, merong mga rooms na hindi na nagamit. At dito din sila dati nagpaupa ng ibang tao. So guys, may kukwento pala ako sa inyo. Kasi dati daw, bukod sa caretaker, may nakatira din daw dito na isang buong pamilya. Ngayon, yung isang lalaki doon is namatay, na aksidente sa highway na nakamotor. At dito sa kwartong to, dito daw madalas niyang, yung lalaki na yun, madalas niyang ihatid yung bata. So pag hinahatid na yun, naririnig nila lagi na paparating yung lalaki at yung bata. Naririnig nila yun kasi dyan sila dumadaan sa gilid, papunta dito. So nangyari, nung time na yun, umuwi daw yung lalaki kasama yung bata. At kala nila pala kasama yung bata. Nagulat sila, may kumakaluskus dyan. Kasi nagtataka sila, umuwi daw yung bata mag-isa, nawala yung lalaki. Gabi rin, no? Ngayon parang after ilang minutes na yung pagitan, may kumakaluskus ulit sa gilid, papunta dito. Pero hindi nila narinig yung bukas ng pinto. 10 minutes after that, nalaman nila, patay na daw yung lalaki. Nasagas yung truck dyan sa highway. So dito sila natutulog. Tignan natin kung ano na ang itsura na ito ngayon. Puro manok na pala. Dito pala sila nakatira, yung isang buong pamilya. Ginawa na nila ang kulungan ng manok. Hindi siya mabaho na. May palay lang. Mukhang matagal na kasi na bakante yung lugar na to eh. Sige, tingnan yung mga bintana. Kung may naririnig kayo mga bata, kasi malapit pa kami doon sa kwarto nung caretaker, malamang possible sila pala yan. So kung makikita nyo, dito may mga rooms din. Pero nilock kasi nila. Kala ko CR to, pero tinanong ko kay tatay, mga kwarto daw to na mga hinati dati. So iba-iba rin yung mga nakatira dito. Or sila lang din. Alam ko sila lang din, no? Yung isang pamilya na tumira dito. So eto yung kabuuan, pagbaba mo. Eto yung makikita mo. Pagtapos dito, bumungad sa amin ng sira-sirang hagdan at kalawangin na. Kaya nag-ingat kami at dahan-dahan bumaba. Proceed na tayo sa pinakadelikadong part ng exploration natin. Bakit delikado? Kasi yung lalakaran namin is sira-sira na yung hagdan. Wala nang tapakan, kaya sa gilid na kami lalakad. Kinovera na nga to nila tatay. Ayan, kinovera na nila. Kasi nga, tingnan nyo guys. So dito ako lalakad sa baba. Sa gilid pala. Matibay pa naman siya. Kakanan ako dito sa sa unang kwarto. Okay, level 1. Next namin kasi, after neto sa kwarto na to, dyan naman kami sunod na pupunta. Sa room na ito, kitang-kita na ang mga gumagapang na halaman na unti-unti nang pumapasok sa loob at may mga kalat na din ng paligid. Napansin ko dito, mga basag na bote, puro bote na alak, soft drinks, andito rin halos nakakalat dito siya sa sulok. Ayun, may nagsisiga din pala dito. Siguro nung hindi pa masyado masukal dito, pinupuntahan din talaga to ng mga tambay kasi halos puro kalat na. Maliit lang pala siya. Akala ko may tingnan mo nga to. Walang butas. Since wala nang access ng kuryente dito, gamit tayo ng EMF. Tignan natin kung may makukuha tayong energy. Pero bago yun, kasi nakatouch yung phone ko dito sa camera ko, patayin ko lang yung data. No, off ko lang yung data. Okay, so tignan natin kung yung madedetect tayo dito sa lugar na to. So okay, hindi nag-spike yung EMF ko dito. Try natin dun sa level 2 na, yung pababa na. Ang taas pala nito. Pag nahulog ka dyan, ang lalim sobra. Pero eto, sabi nila ate, nalalakaran pa daw yan. Tingnan nyo guys, tingnan nyo kung may makikita kayo sa night vision ha. Nalulula ako. Takot ako sa mga matataas na lugar. So, malululain talaga ako kaya hindi ako nagsumasakay ng mga rides. Eto, matibay pa. Nanginginig ang tuhod ko.
Medyo okay pa naman pero natatakot kasi ako. Baka lumusot yung paa ko. Oh, puro CR dito. Muli kaming bumaba at nakita namin ulit ang maliliit na kwarto bago ang dulo ng hagdan. At isa-isa namin itong pinasok. Ayun, so pagbaba mo, ito yung makikita mo halos puro CR. Ewan ko kung CR to o puro kwarto na yun nandito. Pero titignan natin isa-isa. Maliliit na kwarto siya nung araw. Maliit lang talaga. Ang kasya lang dito, isang kama. Ayan. Sobrang liit niya. Siguro dito pinuposisyon yung kama. Dito sa kabila, same. Okay, wala nagbago. 4 na kwarto, pare-parehas. Check ko nga ulit kasi parang may something. Nakaramdam ako ng onting bigat or pagod lang ako o kinakabahan kanina pagbaba ng hagdan. Nag-scan ako ulit sa paligid gamit ang EMF. Ngunit wala akong nasagap dito. Kaya naman, sinubukan ko na lamang magtanong gamit ang spirit box. Try natin dito sa baba. Mag-spirit box session. Kung may mga natitira pa ba silang energy dito. Tingnan natin. Magandang gabi. May kasama po ba kami ngayon dito? Babae ba o lalaki yun nandito? May babae nagsalita. Pwede ko ba malaman kung ano pangalan mo? Sabi? Gagi. Sabi ay, ayoko nga. Pwede mo ba sabihin ko ilang taong ka na? Hindi ko alam basta babae nagsalita eh. Okay, may nakuha kaming boses. Kinlabutan doon sa kanina. Sinaglitan lang namin ang pagtatanong at bumaba na ulit kami sa dulo ng hagdan. Pagbaba namin, bumungad sa amin ang nakakatakot na hallway na tila ba may mga nakaabang sa bawat kwarto. Ito na siguro ang tulugan ng mga bisita na nagrenta sa lugar. Sa kanan ko, ito yung mga kwarto. Malamang empty na to, wala na talagang laman to. Pero gusto kong sabihin sa inyo kung ano yung feeling pag pumapasok ka na sa mga gantong kasisikip na lugar. Buti hindi umulan ngayon kasi feeling ko ang dulas dito pag naulan. Tignan niyo guys oh. May mga tuyong lumot siya. Wala mga inidoro, lababo, wala ko. Kwarto lang talaga siya. Ito na yun. Pero ang date niya para sa kwarto. Ano? Ang date niya para sa Ang date nga. Hindi ko na siguro papasukin to kasi masukal na siya. Okay, dito sa baba, halos puro kwarto na rin. Tignan nyo kung gaano makakatakot yung hallway na yan. Oh. Lapitan pa natin. Ay, pucha, may butas. Delikado to. Ayan oh, siguro dito. Dito nakalagay yung spiral na hagdan dati. Ayan oh. oo. Ano? Wala na, tinanggal na kasi nila eh. Check natin yung mga kwarto rin. Halos po yung iba na iipunan ng tubig. Pero wala na rin laman. Tingnan nyo guys. Ayan. Kung ano yung kwarto doon sa taas, ganun din ang itsura. Meron pa namang tawag dito, bubong. Pero malamang butas-butas na yan. Guys, tingnan nyo. Ito yung view sa labas. Kubat na siya. So kung retreat house to ng araw, parang ang creepy niya, no? Yung mga rooms, kung dito ka natutulog sa baba, parang nakakatakot yung vibe. Ayan. Tapos may mga vandal na rin dito, mga pinagsulatan na rin, no? Nag-iwan kami ng REM pad at ghost ball sa sahig na ito bago kami umakyat para i-check lang kung may mga paranormal activity ba na mangyayari. So dito tayo maglalagay ng mga iwan tayo ng bola. Ay, dito ako maglalagay, REM pad. Kung may mga kasama kami ngayon dito, maglalagay ako ng device. Pwede mong pailawin to o lakaran mo. Tutunog to para malaman namin kung nandito ka. Si Maris na iwan doon sa hallway. Iiwan ko dito. Titignan ko kung tutunog. Ayan. So testing natin. Okay. So
So maririnig namin yan kung may maglalakad dyan. So tara. Tingnan yung likod namin. Ang dilim sobra. Kung may nakikita kayo, comment nyo lang. Kung may mga napapansin kayong kakaiba sa video. Itong dulo, mamaya akyatin natin yan. Makikita mo may mga, nandito yung mga CR ng mga nag-i-stay dito sa retreat house na to. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay. Ayun, may ilaw. Oo. So guys, akyat kami. Maayos pa naman hagdan na to. Sabi nila, pwede pa umakyat doon sa taas. So ito yung hagdan na akyatin namin. Ayan. Pag-akyat namin, bumungad sa amin ang isang malawak na space na nakita namin mula sa itaas. Ito na yata yung sinasabi ng caretaker na mini chapel nung araw. So ito na yung pinaka parang event place nila. Chapel ata ito kasi may Chapel? Hindi. stage. Oo nga no. Ang lawak niya. Kinakain na rin ng mga lumot bawat sulok. Tapos may emergency exit dun sa dulo. Para siyang chapel nga. Totoo sabi ni Maris, no? Kasi may Chapel. na mesa. So since nandito kami sa taas, check ko kung kung may masasagap akong boses dito gamit ang spirit box. Nilabas ko ulit ang aking spirit box para magtanong, para tignan kung may makakapture ba kaming boses sa palapag na ito. Okay, magandang gabi. Ako si Harry, kasama ko ngayon si Maris. Kung may kasama kami ngayon dito, pwede kayong magsalita sa hawak ko. Pwede sabihin kung ano yung mga gusto pang sabihin. Kung may mga gusto pa kayo parating, pwede kayong magsalita dito. Pwede ko bang malaman kung ilang kayo nakatira ngayon dito? Pwede mo bang ulitin kung ilang kayo nakatira ngayon dito? May narinig ako parang sabi dalawa nga. Diba, lalaki? Oo. Welcome ba kami dito? Pwede ko ba malaman kung nasang kabanda? Saan kayo naglalagi dito sa lugar? Nasa taas ba kayo? Nasa baba? O nasa kwarto? Saan? Pwede ko ba malaman kung saan? Nasa baba ba kayo o nasa taas? Narinig ko. Sa baba. Seryoso, pero hindi siya gano'ng kalinaw eh. Sobrang lapit lang kasi sa akin, kaya ako naintindihan. Sa baba daw. Okay, so balikan natin yung mga bola na nilagay natin doon sa baba. Tingnan natin kung makakuha tayo ng kung mapapailaw nila. Kung wala, okay lang naman. Kahit hindi. So kung makikita nyo guys, ayun, yung terrace sa taas. Nandun kami nakatambay. Yung tayo galing. Doon kami galing. Open area siya, wala nang bubong. Kung makikita nyo, puro kawayan na yung nasa taas niya. Pababa na ulit kami, check namin kung umiilaw yung mga bola doon or kung tumunog. Meron ba kaming kasama dito? Pwede bang pailawin yung bola? At yung REM pad patunugin mo kung nandiyan ka? Pagkatapos namin mag-ikot sa palapag, nag-scan ulit ako sa mga kwarto gamit ang EMF. Tingnan yung lakaran namin. Nag-iingat kami kasi baka malaglag kami dito sa bandang kaliwa. Mataas na kasi siya. Tabi-tabi po. Gagi, yung dilim, nakakatakot. Tapos, kwarto din. Puro kwarto din pala dito. Magkatalikuran. Kwarto. Oh! Same yung cut, gaya nung sa kabila. So guys, ayun yung tsura ng kwarto. Pare-parehas lang sila hanggang doon. Hanggang doon. Yung REM pad di pa rin tumutunog. Ito nasa harapan ko. Ayun siya. Ito yung kanina. Nandiyan yung basa. So, ito. Natin. Gumagana naman siya. Tapos may bubong pa naman siya. Ayan. May kasama ba kami ngayon dito? Pwede mo bang patunugin yung REM pad dun sa hallway?
Wala akong naririnig. Okay, so kukunin ko na yung REM pad. Okay, dahan-dahan lang kasi madulas. Ito yung pinakamahirap na part kasi dadaan kami sa parang bintana dito sa baba. Ito guys, pagbaba mo yan. Oh. Ayan yung bumungad sa amin. Ito siguro yung sinasabi nila na pool area. Ang tubig eh. May butas din doon oh. Narinig mo. Narinig ako dito. Sa loob. Hindi maririnig sa camera yun kasi sobrang hina. May mga naririnig ako pero maliliit na tunog. Possible, mga ano lang yun, mga ibon, alitap-tap. Kasi sa sobrang tahimik, maririnig mo sila. Kahit nga yung maliliit na palaka, maririnig mo. CR din pala to. Ayan. Taas. Buelo, talon ha. 1, 2, 3. Diba? Kakaiba ang pakiramdam sa floor na ito pagbaba namin. Marahil, ito ay kulob at di masyadong nasisinagan ng araw. Ikutin natin itong babang part. Ito na yung pinaka nakakatakot. Sobrang tahimik na dito. Kahit lakad ng mga malilit na gagamba naririnig namin. Wasak-wasak na yung kisame niya. Ayan, wala na, nalalaglag na. Pero feeling ko, ano ba to? Uy! Yan. Narinig ako dito. Uy. Ano? Parang ganun. Tapak? Hindi, parang sa dami. Ano, kinabahan ako. Kala ko kung ano yung narinig mo. Yun o. Ano ba kayo? Baka. May butas siya guys. Oh. Ayan. Sinilip ko siya. Tingnan natin kung makakababa tayo dyan sa butas na yan. Ito, ganda rin ang design dito guys. Tingnan nyo. Mga puro kahoy. May tabi po. Mag-i-explore lang po kami. Ay, gagi. Ito pala yung underground na part. Same lang setup dun. Parehas lang din ang itsura ng floor na ito dun sa itaas. Marami ding kwarto at mga CR. Pero may tubig na ang sahig dahil pumapasok na ang ulan galing sa mga bintana at kabilang side ng building. Dito sa area na to, parang garden nila. Dito may mga makikita akong mga lumang lamesa saka upuan. Pero hindi ko napupuntahan kasi baka may ahas pa. Ayan. Tapos may malalaking puno. Ay kagi, may mga kwarto rin pala dito. Ayan o, CR. CR din. So feeling ko tong area na to, hindi na rin napupuntahan ng caretaker. May naririnig akong tapak dito pero mag-a-assume ako na palaka yun. Or nalalaglag na dahon. Or tulo, pwede rin. Ito kami galing kanina. Ang sikip ng daan. Ito na yung pool guys. Ang linis na ng tubig. Sabi ni ate, etong pool na to, nanggagaling daw sa bukal yung tubig. So, ayun yung tubig. Ang linis guys. Kung sa camera parang walang tubig, pero ayun Sinipa ako yung ipis yan. Nagsiswimming. Di ba? Ang linaw ng tubig Ang bilis lumangoy ng ipis. Oo nga, tuloy-tuloy yung tubig niya. Nasa dulo. Zoom mo nga sa camera. Totoo nga guys, ang creepy dito sa basement. Hindi ko alam basement na to, underground. Pero dito rin daw, sa floor na ito, meron ng access papunta sa ilog. Ito pala yung naririnig natin na parang tapak. So guys, yung nakita niyong butas, ito pala yun. Yan pala yung tagus niyan. Yung butas kanina na pinakita ko sa inyo kung saan naka-install yung spiral na hagdan dati. So, spirit box session tayo dito. Magandang gabi. Ako si Harry. Pwede ba kayong magparamdam o magsalita dito sa hawak ko?
para malaman namin kung may kasama kami dito or ilang kayo. Kung may gusto kayo ipahiwatig, pwede rin kayo magsalita dito sa hawak ko. Matagal ka bang nakatira dito sa baba? Narinig ako dito. No? Narinig mo? Okay. Hindi ko alam kung siya yung nagparamdam, pero may narinig ako dito na tapak. Pwede ka ba magsalita at magpakilala sa amin? Pwede ka ba magpatunog ng kahit anong bagay sa paligid para maramdaman namin yung presence mo? Guys, wala akong narinig na kahit na anong malinaw na response. Pero may narinig ako onti na lumalaki yung parang tunog ng frequency. Feeling ko may nagtatry makipag-communicate sa amin. Hindi ko alam, hindi ako ganun ka-expert. Hindi pala ako expert talaga pagdating sa paranormal. Aakyat na kami. Ang problema namin kung paano namin aakyatin to. Ang taas sobra. Lagpas-Emery's yung aakyatin namin. Hindi na kami nagtagal at nag-decide na kaming umakyat sa bintana. At yun lang din ang daan pabalik. Pagpag. Mag-iwan lang ako ng barya. Isang misteryo pa din sa amin ang itsura nito bago maabandona. Dahil kakaiba ang structure ng retreat house na ito kumpara sa mga retreat house na nakikita natin ngayon. Sa mga nakapag-retreat na dito, pwede nyong i-share at ikwento sa amin sa comment section ang mga experience nyo sa lugar na ito nung araw.